Diyan yung pinababaon sa mga bata. Nasaan na ba yun? Ayan, nasaan na ba yung ating sample dyan? Napakarami nating iniinom. Sana naman makagkaroon ng realization. Pinababaon pa sa mga bata. Pamilyar ba kayo dito? Sino umiinom nito? Congratulations! Ayan, ano? Ayan, lagay natin dyan. Tapos, syempre, lalagay natin dito. Ite-test natin ang energy. Kung malakas ba talaga to. Ready? 1, 2. Yun, meron. Saan galing ang energy nito? Ang galing nyo naman sumagot. At tanong, ito ba acidic or alkaline? Sino sabing acidic? Sino sabing alkaline? Sino sabing di pa namin alam? Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Anong kulay? Ayun, confirm na naman. Acidic na naman ang ininom ng anak mo. O, eto pa, mas mahal. Pamilyar kayo dito? Ha? Pocari Sweat. Mas mahal, social ka. Sino nakainom nito? Ayun, ang mga social dyan. Ayan, tingnan natin kung malakas ba ang energy nito. Compare natin, lagay po natin dito. Ayan, lagay natin dyan para hindi magsikip. O, lagay natin, tingnan natin kung may energy siya. Ready? 1, 2. So yun, ang lakas oh. Ang liwanag ng buhay. Diba? Pag nakita mo medical bill mo, mandidilim ang paningin mo. Ang tanong, ito ba acidic or alkaline? Acidic daw. Sino sabing acidic? Sino sabing alkaline? Acidic. Hindi na nakita ang lakas-lakas. Hindi ba ito alkaline? Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Anong kulay? Acid na naman. O ano pa bang iniinom natin na hindi acidic? My goodness. Oh, meron pa ba dyan? O, ito na lang. Last na. Water. Yan. Alam natin ang tubig ay wala siyang lakas, walang energy. Kahit laklaki mo isang drum, malulunod ka lang. Hindi ka gagaling. Sa tingin mo, high blood mo mawawala? Diabetes mawawala? Yung iba, water therapy daw, sabi nila. Di ba water therapy ka, di ba? Walang energy. Ang tanong, ang tubig ba acidic or alkaline? Yes or no? Sino sabing acidic? Acidic. Saan ba ito? Sino sabing alkaline? Sino sabi di namin alam? Dito malalaman. 1, 2, 3, 4, 5. Anong kulay? Yellow na naman. Imagine mo, iniinom natin acid. O ito yung nakaka-amaze talaga. Ang dami nating ininom na acid. Kailan ka uminom ng alkaline? Kailan? Alam niyo ba, ang dami nagkakasakit ngayon precisely because of this acid. You know what's the reason behind that? Ang dugo ng tao ay alkaline. O tanong, pag uminom ka ng soft drinks, alkaline pa ba? Hindi na. Doon pa lang umpisa na pagsira ng katawan mo. Pinainom mo sa anak mo, kumusta anak mo? Kumustahin mo siya pag uwi mo? Ihak mo siya habang buhay pa siya. Tama ba? Bakit? If you continue feeding them with acidic food and stuff, mangyari sa katawan nila, magkakasakit at hindi sila tatanda. Mananatili silang bata kasi hindi sila tatanda. Ano mangyari sa kanila? Mamatay silang bata. Okay? So, ang daming acid, ano? Practically 99.9% ng nasa grocery store, acidic. Meron bang alkaline na baka? Alkaline na baboy? Alkaline na isda? Alkaline na manok? Meron bang ganon? Wala. No, lahat po ng mga junk food dyan. Kaya po marami nagkaka-UTI. Okay? Because of this stuff. Acid. No? Ang katawan ng tao, napakaselan. Alam niyo ba na araw-araw tayo pinapatay ng environment. Yung virus, yung presence ng environment, yung presence ng virus, ng bacteria, ng fungus. Ang daming exposure. Yan pa lang sa labas, pollution, sa hangin pa lang. Tapos lalasunin mo pa yung loob. You get my point? Grabe no, napakahirap. Now, tingnan natin si Crystal. Si malakas pa ba? Kanina pa to eh. 1, 2. Oy, mas malakas pa yata sa Pocari. Tama ba? Oh? Ang tanong, eto ba? Acidic or alkaline? A moment of truth. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Anong kulay? Pinapalakpakan ko. Yan ang makakatulong sa atin para manumbalik muli yung dugo natin na alkaline. Pag nakakita ko na uminom na soft drinks,
Naawa ako. Kawawa. Gumastos na para patayin ng sarili. Diba? Killing me softly. Ang tawag doon. Tama ba? So, kailangan ba to? Yes or no? Yeah, kailangan ba ng anak mo? Yes or no? Kailangan ba ng nanay, tatay mo? Yes or no? Yes, especially yung meron na po maintenance medication. So, tanong kanina, sabi, saan nagkagaling yung mga sakit? Kasi hindi naman tayo nagkakasakit lahat talaga. Pinanganak ka, healthy. Bouncing baby boy, di ba? Bouncing baby girl. Pero habang tumatanda ka, nagkakasakit. Saan galing ang sakit? Ito, pakita ko sa inyo. Ang katawan ng tao, ilang percent tubig? 75%. Ang utak, ilang percent tubig? The brain. Ilang percent? Puro tubig. Walang taba. Actually, may taba po yung utak natin. Ano? So, this cup of water will represent our body. Because our body is composed mostly of water. Diba? Doon pala sa sinapupunan, may amniotic, fluid eh. Composed mostly of water. Tama ba? Tayo po ay tubig, nabubuhay sa tubig. So, hindi dito uminom ng tubig 8 glasses a day. Yung iba, 3 times lang eh. Every meal lang. Dapat hindi ganun. Kahit hindi ka nauuhaw, inom ka. Para ma-replenish yung blood natin. Tama ba? Now, this will represent our body. And I have here povidone iodine to represent the toxins that enters our body. Ano yung mga toxins? Halimbawa, yung hinihinga natin na hangin, na nigarilyo ka, isa sa umaga, tanghali, gabi. So nagkaroon ka ngayon ng lason sa baga. Okay? Pag hindi mo yan binahin, it will stay there. Okay? Halimbawa, suminghot ka dyan ng hangin. Sariwa ba dyan? Sa Session Road? Hinga ka malalim. Fresh air. Pagdaan ng kotse. Okay? Pag hindi mo yan, hindi ka nag-sneeze, it will remain in your lungs. You get my point? No? So, ngayon, syempre, huminga ka ng pollution galing sa kotse, sa motor, sa bus, no? Sa lahat ng mga incombustible na mga... Alam mo yun, dami, nagsusunog pa nga yung iba ng mga dahon-dahon dyan. Di ba? So ngayon, bawal na yan ha, may batas, bawal po yan. So ngayon, ano pa nagbibigay ng sakit? Pagkain nagbibigay ng sakit, yes or no? Kumain ko maraming baboy, anong sakit lalabas? Alam mo yun. Try mo sa God. Ayun, ano? Kumain ka maraming chocolate, anong sakit lalabas? Diabetes. So meron ka ng knowledge. Ang tawag doon knowledge eh. Kasi alam mo, tama ba? Pero kumain ka pa rin. May wisdom, yes or no? Wala. Sabi ng Panginoon, kailangan daw para humaba ang buhay mo, knowledge and wisdom. Dalawa daw ang kailangan. Hindi lang knowledge. May alam ka na eh. Tinuro sa'yo simula ng elementary. Tama ba? O ito po nakakatakot sa lahat. Yung mga cancerous na pagkain. Kawawa. Ma'am, ang dami mong cancer patient, di ba ma'am? Tinitreat. Di ba? Inaalagaan. Tama ba, ma'am? O, si ma'am, sa palliative care. No? So, marami siya mga pasyente na talaga naman bumigay na yung katawan. Bakit? Sobrang dami ng cancer cells. Now, ito yung number 1 food na nagbibigay ng cancer. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo. Do you want to know? Yes. Number 1 is hotdog. Sino kumakain ng hotdog sa inyo? Aminin. Sige po, magpakatotoo ka. Sige po, itaas ang kamay. Iwagay-way. Yung kinakain mo, I am 100% sure, kinakain din ng anak mo, yes or no? Yes. Alam mo ba yung